Nakakaiyak ka naman para hindi na ako babalik eh. Parang ganun na nga. Kasi tingnan mo nga, 1 taon ang kontrata mo rin sa amo mong yun. Ibig sabihin din nun, 1 taon kang di pwedeng umuwi rito sa atin. Maynila lang naman, Sisi. Tsaka mabilis naman lumipas sa mga araw. Makita mo, parang ilang tulog lang, 1 taon pagkawala ko rito. Tsaka sabi naman ni Aling Ditas, pwede raw ako makauwi rito sa Pasko. Isa pa, di naman tayo masyadong mahihirapan kasi pwede tayo mag-video call. Pangako ko sa'yo, papadalang kita ng magandang cellphone kapag nakaipon na ako. Kailan ka pa kaya makakaipon ng pambili natin ng cellphone? Kaya ka nga pupunta sa Maynila at magtatrabaho para kumita ng pera. Nang sa ganun, may pampagamot tayo kay Lola Helen. Ikaw naman, para kang walang tiwala sa akin. Kaya! Kaya nakagaya ka na ba? Halika na't baka mahuli na tayo sa flight pa Maynila. Bibiyay pa tayo pa Bacolod. O paano? Alis na ako ha. Agaan mo punta sa ospital ha. Sabihin mo kay Lola Helen, pasensya na talaga kasi hindi na ako makakadaan doon. Sige. Ako nang bahalang magpaliwanag kay Lola. Mag-iingat ka palagi doon ha. Oo naman. Mag-iingat ako para sa inyong dalawa ni Lola. At tumahan ka na, okay? Baka mag-alala pa si Lola Helen kung darating ka sa ospital na mugto yung mata mo. Basta gagawin ko ng paraan na makapagpadala ka agad ng panggastos nyo rito ni Lola at saka pambili mo ng cellphone. Nagagamit pa naman tong cellphone ko eh. Nagahanga lang kapag tumatagal. Kaya nga, mahalaga na may maayos kang cellphone para maging okay yung communication natin habang nasa malayo ako. O sige na, baka umuusok ng ilong ni Aling Ditas. Bye, Sisi. Bye. Sana payagan ka ng amo mong makauwi sa birthday natin. Mag-iingat ka palagi ha. Ikaw din. Alagaan mo sarili mo ha kasi ikaw lang mag-isa mag-aasikaso kay Lola dito. Kaya, ano na? Kanina pa ako naghihintay dito. O, Aling Ditas, nandyan na ako. Aswang Radio. Hello, hello! Pagbatik sa ating mga masusugid na listeners dito sa ating channel. Kamusta na kayo? Hangad namin dito sa Aswang Radio na mabigyan kayo ng magagandang kwentong kagigiliwan nyo sa araw-araw. Mga kwentong may kilabot, pero may kurot sa damdamin. Oh. Handa na ba kayo sa kwento natin para sa araw na to? Naku ako, excited na akong malaman kung ano ang magiging kapalaran ng kambal na sina Kaya at Mia. Ano kaya ang nag-aabang kay Kaya sa pagluwas niya sa Maynila? Tara, sama-sama nating alamin ang susunod na kabanata. Aswang Radio. Mia! Mia! Nasaan ka bang bata ka? Aba, itong cellphone mo kanina pa tumutunog. Hindi ako marunong nito hindi ko masagot. Nako, basa po kasi ang kamay ko lang. Nagdidilig ako eh. Saglit lang po ah. Magandang araw sa inyo, DJ Rosana. Ganon din naman sa lahat ng masusugid na tagapakinig ng Aswang Radio. Ako po si Mia. Hindi ko tunay na pangalan. Napasulat ako sa inyo para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Isang kwento na ni sa panaginip, hindi ko inakalang mangyayari. At nagsimula ang bangungot na iyon nung araw na tumawag ang kakambal kong si Kaya para ibalita sa amin na ikakasal na siya. Ano ba naman yan? Kanina pa ako tawag di ka sumasagot. Para saan pa pinadalang kita ng pambili ng matinong cellphone ha? Kung itapon mo na lang kaya yan. Sorry na Sisi. Huwag ka na magalit, okay? Nasa labas lang kasi ako. Nagdidilig ako ng mga halaman sa garden. Sorry din, Sisi. Oh, ang lalim ng buntong hininga mo ah. May problema ba? Wala naman. May importante lang ako ipabalita sa inyo ni Lola Helen. Ano yan? Kaagad na kumabog ang dibdib ko. Gaano ka-importante kaya ang sasabihing iyon ni Kaya? At gano'n na lang ang mood ng kakambal ko. Kasama mo ba si Lola ngayon? Ay, oo ako. Narito ako sa tabi ng kakambal mo ngayon. Ano ba
ba yun, Iha? Lola, Mia, ikakasal na ako. Ano? Ikakasal na ako. Mag-aasawa na ako. Alam namin kung anong ibig sabihin nun. Pero kanino ka ikakasal? Oo nga. Abay, nung umalis ka rito ay wala ka namang nobyo. Huwag mong sabihin sa akin na may nakilala kang kung sinong Poncio Pilato riyan sa Maynila. Isang buwan ka pa nga lang halos nariyan Huwag kayong mabibigla. Si Sir Ian ang magiging asawa ko. Sir Ian? Di ba siya yung amo mo? Oo nga. Ano ka mo? Pakakasalan ka ng amo mo? Ay, umamin ka nga sa aking bata ka. Buntis ka ba? Hindi pa po. Hindi ba? Pa? Ibig sabihin may nangyayari na sa inyong dalawa ng boss mo? Kaya anong pinagkakagawa mo dyan sa Maynila? Noon biglang tumimo sa isip ko ang lahat. Ilang araw pa lang mula nung makarating si Kaya roon sa mansyon ni Ian, nakapagpadala agad ito ng malaking pera pang gastos at pambayad sa bill ni Lola Helen sa ospital. Kasabay noon pinadalhan din niya ako ng pambili ng latest model ng cellphone. Ang sabi ni Kaya, nung tinanong ko siya kung paanong may ganun kaagad siya kalaking halaga, sabi nito pumayag ang amo niyang magbigay ng advance payment. Palagi ring bukang bibig ng kakambal ko na mabait sa kanya ang among si Ian. Madalas din itong ibili ng amo ng mga kung ano-anong gaya nilang ng mga damit, sapatos, bag, kolorete at kung ano-ano pa. Hindi pala yun ordinaryong kabaitan lang. Yun pala ay may ibig sabihin na. Tinatanong mo pa talaga. Malamang nagtatrabaho ako. Talagang nangangatwiran ka pa, ha? Ang sabi mo magtatrabaho ka riyan bilang kasambay sa mansyon. Bakit ang lagay parang iba yatang tinatrabaho mo, ha, Kaya? Ano ibig mo sabihin? Ikinakalakal kong katawan ko dito? Sa'yo nang galing yan, hindi sa akin. Mali ka kung yan iniisip mo, Mia. Nagmamahalan kaming dalawa ni Ian kaya kami magpapakasal. Mamahalan? Gaano ka nakakasigurado riyan sa sinasabi mo? Gaano katagal na ba kayong magkakilala? Isang buwan ka pa nga lang dyan eh. Marami ka pang bagay na hindi nalalaman. Tsaka isang buwan? Hindi mo kasi naiintindihan. Hindi naman ikaw narito sa lugar ko eh. Mag-isip-isip ka nga, Kaya. Alam mong mahirap lang tayo. Sa estado pa lang natin sa buhay, malabo ka nang magusto niyang amo mong mayaman. Pero sige, obserbahan muna natin. Kasi baka nga talagang gusto ka niya. Pero sapat na ba yung isang buwan para pakasalan mo siya? Hindi niya lang ako basta gusto. Mahal ako ni Ian. Nagmamahalan kami. O sige na, sabihin na natin nagmamahalan nga kayo. Pero paano na lang ang pamilya niya? Nakakasiguro ka bang tanggap ka Wala nila? na siyang pamilya. Kaya ang gusto niya may kasal na kami kaagad. At makapagsimula na kami ng pamilya. Kasi mag-isa na lang siya at nalulungkot sa buhay niya. Sa akin lang naman, masyadong mabilis ang isang buwan. Pagkatapos magpapakasal ka na kaagad sa lalaking yan, baka pwedeng hinay-hinay lang. Yan bang magkakilala muna kayo ng lubusan? Ano, kumukontra ka sa kasal? Hindi naman sa kumukontra ako, ang sa akin lang. Ganun ang dating sa akin eh. O baka naman kumukontra kasi naiinggit ka. Hindi ako naiinggit. Naiinggit ka, Mia. Aminin mo na. Walang dahilan para mainggit ako. Naiinggit ka kasi dahil kambal tayo. Iniisip mo palagi na magkahati tayo sa lahat ng bagay. Na lahat ng meron ako dapat meron ka rin. Akaso wala kang boyfriend kaya wala kang pakakasalan. Kaya, tumigil ka na. May punto rin naman itong kakambal mo sa sinabi niya. Kahit naman ako, hindi ako masyadong tiwala riyan sa lalaking pakakasalan mo. Hindi mo lang maisama rito para formal na hingin sa akin ang kamay mo. Yun na nga eh, kaya tumawag kami sa inyo. Ian, mahal, halika nga rito. Ka-video call ko na sina Lola at Mia. Magpakilala ka. Hello. Magandang araw po sa inyo. Ako nga po pala si Ian, ang mapapangasawa ni Kaya. Pasensya na po kung hindi na kami makakapunta ni Kaya riyan bago ang kasal. Medyo busy lang po kasi talaga rito. Huwag kayong mag-alala, La. Padadalang kayo ni Ian ng panggastos at pamasahe papunta rito para sa kasal. Sorry love, I forgot to tell you. Hindi natin sila maisasama for the wedding kasi we're going to fly to Europe for the wedding and honeymoon.
Ganun pala. Nako, dalawin na lang namin kayo riyan isang araw. Basta free kami. I gotta go. Bye, Lola Helen and Mia. Nakita mo na? Ganun na lang ba yun? Ikakasal kayong dalawa pero nagplano siyang mag-isa at wala kang alam? Gusto ko rin naman yung plano niya kaya okay lang. Sige, ipagtanggol mo pa. Ano ka ba, Mia? Hindi ba pwede maging masaya ka na lang para sa kakambal mo? Suportahan mo na lang ako sa desisyon ko, okay? Kainis ka naman eh. Oo na. Sige na. Mukha namang wala na kaming magagawa pa para pigilan kang magpakasal sa kanya. Salamat la. Mabuti pa kayo. Di tulad nung isa riyan. Minabuti na ni Lola na magpaalam kay Kaya para matapos na ang diskusyon. Desidido na ang kambal ko at ayaw papigil kahit na ano pa ang sabihin ko. Hindi ko gusto ang hilatsan ng mukha nung mapapangasawa ni Kaya. May kagwapuhan nga at mukhang mabait, pero parang nasa loob ang kulo. Yun pa nga isa la eh. Makikilala mo ba talagang isang tao sa loob ng maikling panahon? Ang pagkilala sa isa't isa ay isang panghabang buhay na proseso, Apo. Habang tumatagal, may posibilidad na magbago ang isip ng tao. Wag lang niyang sasabihin hindi ko siya binalaan. Ang lagay hindi ko pala makikitang ikasal si Kaya. Ganun na nga po. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Nako po, Kaya! Medyo may katigasan ang ulo nitong isang to ha. Kaya girl, sinasabi ko sa'yo, may kinalalagyan yung mga taong hindi marunong makinig. Pero kasi minsan din naman, hindi natin maaaring saklawan yung desisyon ng iba, hindi ba? Like, ipilit natin sa kanila yung mga bagay-bagay na kahit pa nga sabihin natin na tayo yung nasa tama, may sarili pa rin silang desisyon. Bakit kaya ganun? Kasi lahat pa rin naman tayo may free will. At sabi nga, mistake is what makes us human. Kaya, we're all human after all, di ba? Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Kaya, mahal? Kaya? Where are you, Kaya? Gusto mo talaga palagi nakikipagtaguan, ha? Kaya. Kaya. Magpakita ka sa akin. Mapapagod ka lang sa habulan na taguang to. Hindi naman ako galit, mahal. Ang ayaw ko lang talaga ay yung nakikialam ka at nag-uusisa sa mga bagay na wala kang kinalaman. Kaya, my love. Lumayo ka sa akin! There you are! Parang awa mo na, Ian. Hindi ko sinasadya. Hindi mo dapat pinaiiral ang katigasan ng ulo mo! Hindi na ako uulit. Susundin ko na lahat ng sinasabi mo. Pangako! Pasensya ka na, mahal. Pero sinagad mo ang pasensya ko! Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Ay, hala! Nagulat naman ako ron. Kaya ba guys? Nako, ano kaya nangyari kay Kaya? Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Pia, sabihin mo nga sa akin kung namamalikmata ba ako o ang kakambal mo yung naglalakad na yun palapit dito. Ano po? Mabilis akong lumingon sa direksyong tinitingnan ni Lola Helen. Nanlaki na lang ang mga mata ko nung makita si Kaya na naglalakad nga palapit sa amin. Hindi ako nakatiis at sinalubong ko na siya. Kaya! Anong ginagawa mo rito? Ano namang klaseng tanong yan? Wala na ba akong karapatang pumunta dito?
Hindi naman sa ganun. Ano lang kasi, syempre nakakagulat na biglang nandito ka. Akala namin nasa Europe pa kayo mag-asawa at nag-honeymoon. Teka, nasa ang asawa mo? Bakit hindi mo kasama si Ian? Hindi na nakasama si Ian. Marami siyang nasikaso sa mga negosyo niya dahil naging busy kami sa kasal. Nibago ako sa tono at mga sagot ng aking kakambal ng mga sandaling iyon, DJ Rosana. Dahil doon kaagad kong naramdaman na parang may mali kay Kaya. Magsabi ka nga sa akin, Kaya. Yung totoo. Nag-away ba kayo mag-asawa? Sinaktan ka ba ni Ian? Hindi. Sigurado ka riyan, ha? Siyempre, mukha bang nagsisinungaling ako? Ang sa akin lang Ano pa naman. bang gusto mong marinig, ha, Mia? Sinagot ko naman ang tanong mo, di ba? Maging masaya ka na lang na nakauwi ako rito. Hindi mo ba ako na-miss, Sisi? Biglang yumakap sa akin si Kaya at may binulong na hindi ko maintindihan kung ano dahil sa sobrang hina at isa pa hindi ko alam kung anong lengguwahe yun. Pagkatapos noon dumistansya siya at nginitian ako. Kanina pang hapon nagkukukulong sa kwarto ang kakambal mo, Mia. Nasisiguro kung lalipasan na siya ng gutom dahil hindi pa rin siya kumakain ng hapunan hanggang ngayon. Ay, puntahan mo nga at baka makinig sa'yo yun. Kaninang hapon? Ibig niyang sabihin, mula nang umalis ako papunta kina Nini? Oo, hindi siya lumalabas. Tuwing sisilipin ko ay natutulog. Ano naman kaya nangyayari sa isang yun? Kaya? Okay ka lang ba? Nakahiga lang si Kaya sa kama. Nakatalikod sa direksyon ng pinto at hindi gumagalaw. Mas nalapitan ko siya noon at nakitang pikit na pikit ito habang mahigpit na yakap ang isang itim na anito na dala nito nung umuwi. Palagi niyang bitbit ang anitong yon. Kahit saan magpunta, tila ginagawa niya itong manika. Kaya? Gising ka ba o ano? Nag-aalala kami ni Lola Helen. Sabi niya kanina ka pa raw hindi lumalabas ng kwarto. Hindi ka nga raw kumakain ng hapunan. Okay ka lang ba, Sisi? Bumaha ang pag-aalala sa dibdib ko ng sandaling iyon. Sinalat ko ang noo ni Kaya at noon ay nalaman ko na inaapoy na pala ito ng lagnat. Mabilis naman akong kumuha ng isang palangganang malamig na tubig at bimpo. Pagkatapos ay matiyaga akong pinunasan ng katawan niya. Bigla namang sumulpot si Lola sa kwarto. Oh, anong nangyayari sa kakambal mo? Inaapoy po ng lagnat si Kaya lang. Yan na nga bang sinasabi ko sa kanya eh. Bakit po lang? Ano po bang pinagagawa ni Kaya? Madalas akong wala sa bahay kaya si Lola Helen at Kaya ang palaging magkasama. Sumasideline kasi ako ng laba at luto kina Nini. Kaklase ko noong high school. Nang sa gano'n naman ay may panggastos kami ni Lola sa pang-araw-araw na hindi namin kailangan iasang lahat sa asawa ni Kaya. Ayaw namin lumabas na nangaabuso kami kahit pangakusang loob ang pagbibigay ni Ian. Kung magbigay siya, edi tatanggapin na lang namin. Pero hindi kami darating sa punto na manghihingi. Noong 2 araw na magkasunod na umulan, panay ang ligo niyan sa ulan at bitbit pa yung manika niyang anito. Pasayaw-sayaw pa. Pakailang ulit kong pinagsabihan, hindi naman nakikinig. Pagkatapos bago yun, ang tagal niyang nasa labas at nakatitig lang sa bilog na buwan. Bakit hindi ko alam yung tumambay siya sa labas ng bilugang buwan? Dahil pagod na pagod ka noon sa maghapong paglalaba kina Nini. Pero anong ibig sabihin ng mga pinagagawa niya yun? Hindi ko rin alam ako. Maging ako, hindi ko na rin alam kung ano nang nangyayari dyan sa kakambal mo. Napapansin niyo rin po ba na parang may kakaiba kay Kaya? Paano kakaiba ba ang ibig mong sabihin? Sandali akong nanahimik noon. Sinubukan kong balikan sa aking alaala ang napansin kong kakaiba sa kakambal ko mula nung araw na bumalik siya sa amin. Ang
Ang dalas ko siyang makitang parang kinakausap ang sarili la. Pagkatapos yung anito niya, hindi niya mabitawan. Tingnan niyo nga, inaapoy na siya ng lagnat pero yakap pa rin niya. Ay, kinakabahan na ako, Apo. Ako rin po la. Parang hindi na normal tong nangyayari sa kanya. Ano kaya kung magpunta ka kay Matias? Ay baka alam niya kung anong nangyayari sa kakambal mo. Sino pong Matias la? Yung albularyo? Oo, siya nga. Ano ba naman po kayo la? Hindi ba't balita nga rito sa nayo natin na may sira sa ulo si Mang Matias? Walang sira sa ulo si Matias. Lagi lang nakakainom at pinagdidiskatahan ng mga tambay na walang magawa sa buhay. Pero magaling na albularyo si Matias, Apo. Subok na namin siya kahit nung nabubuhay pang mga inay at tatay ko. Pero la, Ano yon? hindi po ba parang nakakatakot naman kung pupunta ako sa bahay ni Mang Matias ng mag-isa? Hindi ka gagawa ng masama ni Matias, Apo. Iba lang talagang iniisip ng mga tao sa isang yon. Kung gusto mo, magsama ka ng kakilala mo at ng mapanatag niyang loob mo. Kayo na po munang bahalang tumingin kay Kaya. Sige. Nagpasama ako sa isa sa mga tanod na nakita ko sa labas ng barangay hall. Saka ako tuluyang nagpunta sa bahay ng albularyong si Mang Matias. Oo, at kilala ito ni Lola Helen. Subalit hindi ako ganun katiwala sa matanda. Lalo na't madalas itong nababarangay dahil sa pagwawala tuwing malalasing. Magandang gabi po. Gabi lang, Iha. Wala akong nakikitang maganda sa gabing ito. Bueno, ano bang sadya mo? Hindi ako sanay na may dumadalaw sa akin dito. Pinapunta po ako rito ni Lola Helen. Sabi po niya, patingnan ko sa inyong lagay ng kakambal ko. May sakit po kasi. Si Helen. Kumusta na ba ang lola mong yan? Nasa iisang sityo kami. Hindi pa kami magkita. Okay naman po si Lola. Nakabawi naman na po siya ng lakas mula nung na-ospital. Parang malapit na malapit kayo ni Lola Helen sa isa't isa, Magkaklase kami ng lola mo nung elementarya. Kami palagi ang magkatambal sa sayawan kapag may program noon sa school. Kung hindi nga lang, lumamang sa akin ang 7 paligo ang lolo mo. Niligawan ko ang Lola Helen mo. Halika sa loob. Doon ako manggagamot. Sumunod ako kay Mang Matias. Pero kaagad akong pinigilan ng tanod ng kasama ko. Wala naman akong nadamang kung anong masama sa matanda kaya sinabihan ko ng tanod na maghintay na lang sa labas ng bahay. Nadatnan ko si Mang Matias na nagsisimula na sa paglalabas ng mga kakailanganin niya sa panggagamot. Ano ba ang nangyari sa kapatid mo, Iya? Mataas po ang lagnat niya ngayon. Ganun ba? Sige, at dadangkalin ko. Baka mamaya may nausog ang kapatid mo. Tsaka po ano Ano yon? Sige, Iya, ituloy mo. para po kasing kakaibang mga kinikilos niya. Ano ang kakaibang yon? Madalas ko siyang nakikitang parang kinakausap ang sarili. Nag-iba rin po ang ugali niya. Hindi naman po dating mainitin ang ulo ng kakambal ko. Tsaka po parang humaling siya doon sa dala niyang manika na mukhang anito. Biglang tumalim ang tingin sa akin noon ni Mang Matias. Nakita ko rin sa mga mata niyang parang may ideya na kaagad siya kung ano ang nangyari sa kakambal ko. Sigurado ka ba riyan sa mga sinasabi mo, Iya? Opo, Mang Matias. Marami ring napapansin na kakaibang ginagawa ni Kaya. Kapag sila lang ang magkasama, dahil nga puron kaya siguro ang taas ng lagnat niya. Sandali at tatawasin ko ang kakambal mo. Hindi maganda ang nakikita ko. Bakit? Ano po yun? Kung ano ba na nangyayari sa kakambal mo, masyadong malakas at hindi ko kayanin. Napakalakas ang pwersang umaharang sa akin.
Pasensya ka na, Iya. Pero hindi ko siya kayang gamutin. Kung ganon, ano pong pwede kong gawin? Baka may maire-rekomenda kayong albularyo na kaya siyang gamutin. Hindi ko pwedeng pabayaan ng gano'n na lang si Kaya. Kung gusto mo talagang malaman ang lunas sa nangyayari sa kapatid mo, bumalik ka kung saan nagsimula ang lahat. Hindi ko po alam kung paano siya nagsimulang... Sandali lang. Ano? May naaalala ka na? Nung umuwi si Kaya galing sa mansyon ng asawa niya, nagsimula na siyang magkaganyan. Magpunta ka sa mansyon na yun, Iya. Kailangan mong makausap ang asawa niya mismo. May kutob akong may kinalaman siya rito. Pero paano niyo nasabi may kinalaman ang asawa ng kakambal ko sa nangyayari sa kanya? Nakita ko sa tawas ang isang lalaking malapit sa kanya. Maliban sa asawa niya. May iba pa ba? Wala na po. Sa malamang ay si Ian ngang tinutukoy sa tawas. Mag-iingat ka, Iya. Hindi biro kung anumang makakaharap mo sa mansyon na yon. Masyado yung malakas para sa isang ordinaryong taong tulad mo. Mapabaunan kita ng orasyon, Iya. Pagdating mo ron, sunugin mo itong papel. Pero kailangan walang makakitang kahit sino ron sa mansyon na sinusunog mo ito. O proteksyon ng kanitong orasyon na ito kahit papano. Tinanggap ko ang ibinigay ni Mang Matias na papel na may orasyon at bumalik sa bahay. Mananagot sa akin si Ian sa oras na malaman ko kung ano ang ginawa niya sa kapatid ko. Grabe, no? Kung kayo si Mia, maniniwala ba kayo sa sinabi ng albularyo? O baka dapat ang tanong ay ganito, naniniwala ba kayo sa mga bagay na tulad nito? Aswang Radio. Oh, ay nakabalik ka na pala, Apo. Ano bang sabi ni Matias? Paano raw si Kaya? Sa tingin po ni Mang Matias, may kinalaman si Ian sa nangyari kay Kaya. Ano ka mo? Paano nangyari yon? Bakit naman gagawa ni Ian ng masama ang sarili niyang asawa? Yan nga din po ang dapat kong alamin, Lola. Kailangan kong magpunta sa mansyon na yon para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari at kung anong lunas. Hindi makayang gamutin ni Mang Matias si Kaya. May malakas daw pong puwersa ang humaharang. Kukumprontahin mo si Ian, ganun ba? Hindi ba delikado yun para sa'yo? Baka mamaya kung ano rin ang gawin ng walang hiyang yun sa'yo, Mia. Walang taong umaamin sa kasalanan kapag kinumpronta. Ang plano ko, aalamin ko ang totoo habang nagpapanggap ako bilang si Kaya. Ano bang pumasok sa isip mo at gagawin mo ang bagay na yan? Ay naku, Mia. Delikado yung gusto mong mangyari. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Mag-iingat ako sa gagawin ko. Isa pa, binigyan ako ni Mang Matias ng orasyong poprotekta sa akin. At yan ang dahilan kung bakit ang lakas ng loob mo. Lola, kailangan ko tong gawin para malaman natin ang totoong dahilan kung bakit ganitong kakambal ko. Ay, Diyos ko, Mia. Gabayan ka nawa ng ating Panginoon sa gagawin mong ito. Kung pati ikaw ay mapapahamak, talagang hindi ko alam ang gagawin ko. Sinisiguro ko sa iyo, La, babalik ako. Walang masamang mangyayari sa akin. Basta habang naroon ako, palagi niyo akong ipagdadasal. Yun ang kailangan ko. Mahigpit na yumakap sa akin si Lola Helen. Alam kong labis-labis na ang pag-aalala niya. Pero yun na lang ang huling paraan para malaman ang katotohanan. Kasalanan ko ito, Mia. Lola, huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Paano naman magiging kasalanan niyo ang kasama ng ibang tao? Ako ang dahilan kung bakit napadpad si Kaya sa mansyong yun. Nakalimutan mo na ba? Napilitan siyang magpahanap ng trabaho kay Dita sa Maynila dahil sa pagkaka-ospital ko. Nasaktuhan lang po talaga na naghahanap si Ian ng isa pang katulong. Tsaka ano ba naman po ang malay natin na magkakaibigan sila at magkakaganito? Ito na nga bang sinasabi ko eh. Nung una pa lang talaga tutol na ako na maikasal sila. Ni wala tayong alam sa kung anong klaseng tao ang Ian na yun.
Kung sana lang napigilan natin ang kakambal mo, Mia. Nangyari na po lahat. Kung ganun, kailan mo balak magpunta roon, ha? Bukas na bukas din po. Luluwas na ako ng Maynila. Mag-iingat ka. Baunin mo ang panalangin ko, Apo. Maaga akong humiga ng gabing iyon para magpahinga dahil maaga pa ang biyahe ko kinabukasan. Subalit naging mailap sa akin ang antok at halos mag-uumaga na rin nung tuluyan ako makatulog. Dako! Mabuti naman at bumalik ka na, Kaya. Mula nung naglayas ka rito napakalungkot na ng mansyon. Mabutit na isipan mo pang bumalik. Akala ko tuluyan mo nang iiwan si Sir Ian. Nagpalamig lang ako ng ulo. Alam mo na. Sana lang lumamig na rin ang ulo ng asawa mo. Bakit po, Aling Ditas? Ano po bang ginagawa ni Ian dito habang wala ako? Nako. Ayoko na lang din kasing makialam sa inyong dalawang mag-asawa, Kaya. Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay natin dun sa probinsya. Kaya hindi ko kakayanin kung mawawalan na naman ako ng trabaho. Naiintindihan ko naman po ang sitwasyon niyo, Aling Ditas. Tsaka siguro nga, mas mabuti na yung hindi kayo madamay sa gulo ng dalawa. Naming dalawa po, ang ibig kong sabihin. Kaya, mahal. Mabuti naman at bumalik ka na. Lumapit si Ian sa akin at nang mga halikan niya ako sa mga labi ay mabilis ang aking naging pag-iwas. Napatingin na lang siya sa akin pero wala akong nabasang pagtataka sa mga mata niya ng mga sandaling iyon. Siguro inaasahan na rin niya ang panlalamig ng kakambal ko dahil may hindi sila pagkakaunawaan nung umalis ito. Pasensya ka na. Napagod lang ako sa biyahe kaya ako ganito. Ano ka ba? Alam ko naman yun. Naiintindihan ko. Kumusta palang bakasyon mo sa probinsya? Kumusta ang lola at kakambal mo? Okay naman si Lola Helen at Mia. Namiss nila ako. Kapag medyo nakaluwag ako sa trabaho next week, sunduin natin sila ron. Para naman makapagbakasyon sila rito. O kaya mag-out of town tayo. Kasama sila. Gusto mo ba yon, ha? Sige, kung hindi nakakahiya Ano naman ang nakakahiya ron? They are your family, love. At simula nung ikinasal tayo, pamilya ko na rin sila. Labis akong naguluhan sa iniakto ni Ian. Kung talagang inaakala niyang ako si Kaya, bakit ganun na lang ang kinikilos nito? Bakit parang walang nangyari na hindi maganda kagaya ng pinapahiwatig ni Aling Ditas? Aling Ditas, Yes po, sir. tapos ka na bang magluto ng paborito ni Kaya? Opo, sir. Kanina pa po bago dumating si ma'am. Kung gano'n ipaghain mo na kami at nang sa gano'n ay makapagpahinga na rin ng tuloy-tuloy ang ma'am mo pagkakain. Sige po, sir. Magbibis muna ako. Medyo pinagpawisan kasi ako kanina eh. Sure. Ihintayin na lang kita sa dining room. Okay, sige. Gusto kong pagsisihan na sinabi ko pa yun. Hindi ko alam kung nasa ng master's bedroom. Hindi ko alam kung saan ako pupunta sa lawak ng mansyong yun. Halos mahilo ako sa dami ng mga silid at paikot-ikot. Mabuti na lang at natandaan ko kung paano ang mga pinakita sa akin ni Kaya nung minsang mag-house tour ito habang magka-video call kami. Nako, ngayong nagpapanggap na si Mia bilang ang kakambal niya, ano kaya yung madidiscover niya sa mansyon? Sa tingin niyo, mabuking kaya siya ni Ian? Tara na't sabay-sabay nating alamin. Aswang Radio. Kanina nga pala napadaan ako sa mall. May nakita akong magandang sleepwear na tsakong bagay na bagay sa'yo, mahal. Sleepwear? Oo. Palagi naman kitang binibilhan nun. Lalo na kapag alam mo na. Oo nga pala. Pasensya na. Medyo nawala sa isip ko.
Gusto kong sabunutan ng sarili ko ng sandaling maalala ko ang tungkol sa bagay na yon na ginagawa ng mag-asawa. Hindi ko napaghandaan ng tungkol doon. Bakit? May problema ba sa probinsya nung umuwi ka? Sabihin mo lang sa akin para matulungan natin sila ron. You know naman, hindi problema sa atin ang kahit ano. Wala namang problema sa probinsya. Mabuti naman kung ganon. Ian, Ano yun, mahal? hindi ka malang ba galit sa akin? May dapat ba akong ikagalit? Wala naman. Kung ganon, bakit yan nag-iisip ng ganyan? Hindi ko alam kung nagpapatay mali siya lang si Ian ng sandaling iyon. Pero malakas pa rin kasi talaga ang kutob kung may nangyaring hindi maganda sa kanilang dalawa ni Kaya bago siya umuwi sa probinsya. Kasabihan na nga kapag magkakambal, nararamdaman ng isa ang nararamdaman ng isa pa. Dahil ang kambal ay kalahati ng isa't isa. Isang paraan na lang nakikita ko noon. At iyon ay ang pakantahin si Aling Ditas. Alam mo, natural naman sa mag-asawang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan minsan. Tama ka. Lalo na't hindi pa natin ganun kakilala ang isa't isa. Pero hindi ba't ikaw nga tong may sabi noon na makikilala natin ang isa't isa in the long run? Oo nga. Ano lang. Okay lang, mahal. Naiintindihan kita. Salamat naman kung ganon. Pero sana hanggat maaari, huwag tayong mag-away. Sa iyo naman nakasalala yung bagay na yan. Kaya, alam mong mahal na mahal kita. Kaya kahit ano pang magawa mo, pinapatawad kita. Pero dumarating din ang pagkakataon na napupuno ako at hindi ko napipigilan ang sarili ko. Pasensya ka na sa akin, Ian. Simula ngayon, mag-iingat na ako makagawa ng mga bagay na ayaw o ikagagalit mo. Talaga ba? Oo naman. Sa ganun man lang na paraan, makabawi ako sa mga nagawa mo para sa akin at sa pamilya ko. Tingnan natin. Tumayo ang mga balahibo ko sa batok nang magbaling ang tingin sa akin ni Ian. Hindi ko rin maintindihan kung saan nanggagaling ang malamig na hangin ng sandaling iyon samantalang mataas pa ang araw sa labas. Kaya, anong ginagawa mo rito? Aling Ditas, kailangan nating mag-usap. Kaya, nasabi ko na sa'yo na ayaw kong madamay. Hindi niyo ba talaga ako nakikilala, ha? Aling Ditas? Sa labis na pagkakapareho naming dalawa ni Kaya, kahit ang tunog ng mga boses namin ay iisa. Kahit pa nga magkaiba ang suot naming mga damit, hindi pa rin kami mapagsino ni Lola. Sina Aling Ditas at Ian pa kaya? Pero batid kong mahuhuli ako sa isang bagay. At iyon ay kung may mababanggit akong mali. Ay, Kaya naman. Teka lang. Mia? Ako nga ito. Si Mia. Bakit ka narito? Nasaan ang kakambal mo? May nangyari ba sa kanya? Yan nga po ang dahilan kaya ako naparito, Aling Ditas. Kailangan ko ang tulong niyo. Umuwi si Kaya sa probinsya na parang may kung anong kakaiba sa kanya. Ay, sa totoo lang, marami nang nangyari sa mansyong ito simula nang nakasal si Kaya sa Ian na yon. Gaya po ng ano? Sobrang dalas nilang mag-away, gabi-gabi. Alam niyo po bang dahilan ng mga away nilang yon? Nagagalit si Ian sa kakambal mo kapag ayaw niya magpagamit dito. Magpagamit? Alam mo na yun. Gawain pang mag-asawa. Ikinagagalit na kaagad yun ni Ian? Minsan narinig ko silang nag-aaway. Nasa tapat ako ng silid nila noon. Sabi ni Ian, gustong-gusto na niyang magkaanak. Pero itong kakambal mo ayaw pa. Pagkatapos sila magsigawan noon, nakarinig ako ng mga kalabugan, mga nababasak. At wala man lang kayong ginawa
para tulungan ang kapatid ko. Huwag ka sa akin magalit. Anong magagawa ko para iligtas ang kakambal mo? Kasambay lang ako at hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Isa pa, kung alam mo lang kung anong klaseng tao si Ian. Ano pong ibig niyo sabihin? Mas lumapit sa akin si Aling Ditas. Kita ko ang takot sa mga mata niya ng sandaling iyon. Kaya nasisiguro kong hindi basta-basta ang dahilan ng takot nito. Maya-maya pa ay may binulong siya sa akin. Parang may lahing mangbabarang payata yung Ian na yan. Isang beses, may ipinalinis siya sa akin yung basement. Binayaran niya ako ng triple ng sahod ko at pinapirma pa ako ng kasulatan na hindi ko dapat sabihin kahit na kanino ang mga nakita ko roon. Ano po? Kasasabi ko lang, diba? Hindi ko nga maaaring sabihin. Pero sinabi pa rin niyo kay Kayang tungkol sa basement, tama? Natigilan si Aling Ditas. Walang sinabing kahit ano ang kakambal ko. Hula ko lang ang bagay na yon at mukhang tumama pa ako. Aling Ditas, anong meron sa basement? Maawa ka sa akin. Magtagaw ka, bilis! Dali-dali akong sumuot sa ilalim ng kama. Ilang sandali pa at nakarinig ako ng magkakasunod na katok. Binuksan ni Aling Ditas ang pinto at nakita ko ang isang pares ng mga paa. Si Ian. Bukas, Aling Ditas, lilinisin mo ulit ang basement. Kagaya ng dati, triple ang magiging sahod mo ngayong buwan. At oo nga pala, nabayaran ko na ang huling installment ng tuition fee ng bunso mo. Nako sir, maraming salamat po. At bukas po ng umaga, bababa ako sa basement para maglinis. Okay. Oo nga pala, nakita niyo ba si Kaya? Si Ma'am Kaya po. Nag-shower lang ako, paglabas ko wala na siya ron sa kwarto. Pasensya na sir, hindi ko po alam. Maaga po kasi ako nahiga ngayong gabi. Baka naman po nasa kusina lang o nagpapahangin sa may veranda. Baka nga. Sige. Titingnan ko ron. Isinara ni Aling Ditas ang pinto at kinandado iyon nang makaalis si Ian. Mabilis naman akong gumapang palabas mula sa ilalim ng kama. Bilisan mo, Mia. Kailangan makabalik ka sa kwarto bago ka makita ni Ian. Baka mamaya saktan ka doon. Pasensya ka na ha. Narinig mo naman. Kapit ako sa patalim dahil si Sir lang inaasahan ko para mairaos ang pamilya ko. Saan ka ba galing, ha? Kumuha lang ako ng maiinom sa may kusina. Nauhaw kasi ako bigla. Kanina pa ako paikot-ikot sa loob at labas ng mansyon. Kahanap sa'yo. Hindi ko naiwan ang magulat sa lakas ng boses ni Ian. Mabilis siyang naglakad palapit sa akin at mahigpit na hinawakan ako sa braso. Iyan, nasasaktan ako. Ang pinakaayaw ko talaga sa lahat. Yung pinag-iinit ang ulo ko. Ang bilis pa man ding uminit ang ulo ko sa mga taong tulad mo na hindi marunong sumunod. Hindi ba't sinabi ko na sa'yong hintayin mo ko rito? Nauhaw lang kasi ako kaya Abat talagang nangangatwiran ka ba? nagpapaliwanag lang ako. Tumigil ka! Itahimik mo ang bibig mo! Talaga bang ikinagagalit mo na kaagad yung lumabas kang wala ko rito? Oo! Sa kusina lang ako nagpunta. Ang sabi ko, tumigil ka! Anong gagawin mo? Itinulak ako ni Ian pahiga sa kama at pumaibabaw siya sa akin. Biglang gumapang ang takot sa buong katawan ko nang hawakan niya ang tali ng suot kong nightgown at hilahin iyon. Ian, wag! Parang awa mo na! Kailangan mong mabuntis. Kailangan ko ng anak! Hindi! Hindi ako pwedeng magbuntis! Hindi natin pwedeng gawin ang gusto mo!
Inipon ko ang natitira kong lakas ng mga sandaling iyon at itinulak si Ian palayo sa akin. Mabilis kong inayos ang tali ng aking suot at nagtatakbo sa isang sulok. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa akin? Malito, hindi pwede dahil... Sige! Sabihin mo sa akin kung bakit. Dahil hindi talaga akong asawa mo! Ako ang kakambal niya! Mabilis kong hinawakan ng vase na nahagip ng kamay ko sa gilid at binato yun sa direksyon ni Ian. Nakaiwas ito at nabasag lang yun sa sahig na nilakaran naman ito na parang wala lang. Huwag kang lalapit! Diyan ka lang! Tumigil si Ian. Titig na titig sa akin. Anong katarantaduhan ang ginawa mo sa kakambal ko, ha, Ian? Bakit gano'n na lang ang kinikilos ni Kaya, ha? Bakit kailangan mo siyang saktan? Halos wala talaga kayong pinagkaiba ng kakambal mo. Yun nga lang, mas matalas ang dila ni Kaya kesa sa'yo. Alam mo, isa pa, mas magaling siyang manlaban. Itong ginagawa mo, wala pa tong panama sa panlalaban ni Kaya sa tuwing mag-aaway kami. Wala akong pakialam kung sino ang mas madaldal o mas magaling manlaban sa aming magkakambal. Ang gusto kong malaman, kung anong ginawa mo sa kanya. Nanayo ang mga balahibo ko nang biglang ngumiti si Ian. Kakaiba ang ngiti niyang yun. Nakakatakot. Siguro ay kung nagkatawang taong demonyo. Si Ian na yun. Bakit? May isinumbong ba sa'yo si Kaya? Wala! Pero alam ko may ginawa ka sa kanya. Nararamdaman ko yon. Talaga ba? Oo! Magkakambal kami. Kaya nararamdaman namin ang isa't isa. Sagutin mo ako, Ian! Anong ginawa mo kay Kaya? Bakit hindi siyang tinanong mo? I'm sure, kung may ginawa akong masama sa kanya, isusumbong niya yun sa inyo. Hindi ba kaya nga siya umuwi ron sa probinsya? Kahit anong gawin kong pilit, ayaw magsalita ng kakambal ko. Makailang ulit ko siyang tinanong. Kaya ikaw ang makakasagot ng mga tanong na yon, Ian. Dahil ikaw ang may kagagawan kung bakit nagkaganon si Kaya. Well, alam mo naman siguro kung gaano katigas ang ulo ng kakambal mo. Partly, may kasalanan din naman siya kung bakit ganun ang nangyari sa kanya. Huwag na tayo magpaikot-ikot pa rito, Ian! Sabihin mo na sa akin kung anong ginawa mo kay Kaya! Tapusin na natin ang kawalang hiyaan mong to! Kawalang hiyaan? Alam kong sinasaktan mong kakambal ko dahil ayaw niya pang magkaanak na kayo. Hindi tama yon. Akala ko ba mahal mong kapatid ko? Bakit hindi mo magawang igalang ang gusto niya? Ang dahilan kung bakit pinakasalan ko ang kapatid mo ay dahil kailangan ko ng anak. Ano pa magiging silbi niya sa akin kung hindi niya gagawin ang tungkulin niya? Ibinigay ko ang lahat kay Kaya. Hindi ba't maging kayong maglola ron sa probinsya ay nakinabang? At akala mo naman nga mabibili ng yaman mong kakambal ko? Siguro kaya siya tumakas mula rito at umuwi sa amin dahil nagising na siya sa katotohanan. Nakasisiguro ka ba sa sinasabi mong yan, ha, Mia? Anong ibig mong sabihin? Masyado kang maraming haka-haka, Mia. Naalala ko bigla na ganyan din si Kaya. Sabihin mo na sa akin kung anong totoo, Ian. Ipinapangako ko sa iyo. Kahit malaman ko ang totoo, hindi kita isusumbong sa mga pulis. Aalis ako rito ng tahimik at babalik na sa probinsya. Kung gusto mo, nakahanda akong pumirma na hindi ako magsasalita na kahit na ano makakasira ng pangalan Masyado mo. ka ng maraming nasabi. Napipigil na ako! Napasigaw na lang ako nang sa isang iglap. Nakasampay na ako sa balikat ni Ian. Sobrang bilis ng pangyayaring iyon na tila ba isang kisap mata lang at hindi ko man lang alam kung paano niya iyon nagawa. Inilabas ako ni Ian sa kwarto. Pagdating sa pinakalanding ng hagdan sa ibaba, may itinulak itong secret door at sa likod noon ay hagdanan pababa.
Iyon na sa malamang ang basement na sinasabi ni Aling Ditas. Hoy, ano ba? Bakit mo ako dinala rito, ha? Anong gagawin mo sa akin? Hindi umimik si Ian. Basta lang niya ako ibinaba sa isang sulok at tinalian ng kamay at paa. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin ng mga sandaling iyon. Subalit may isang bagay na rumihistro sa akin. Tama si Aling Ditas tungkol sa basement. May altar doon na may mga ulo ng kambing at mga ribulto na animoy mga diablo. Mga upos na itim na kandila. At kung ano-ano pang mga bagay na nagpapahiwatig na ang may-ari ng mga iyon ay gumagamit ng itim na mahika. At ganoon na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ko ang isang malaking anito. Kagaya nung inuwi ni Kaya sa bahay. Sinasabi ko na nga, ba't tama ako? Ikaw nga may kagagawan sa nangyari sa kakambal ko. Tinulang mo siya, no? Hindi, Mia. Nagkakamali ka kung inaakala mong kinulam ko ang kakambal mo. Hindi siya. Kundi ikaw. Ano? Tuluyan na akong hindi nakapagsalita nang lagyan ni Ian ng duct tape ang bibig ko. Kanina ko pa dapat ginawa to. At nang nanahimik ka. Alam mo ba, sa sobrang pagkakapareho niyong magkakambal, ganyan-ganyan din ang reaksyon ni Kaya noong malaman niya ang tungkol sa pagiging mambabarang ko. Ang sabi pa sa akin ni Kaya noon, ginayuma ko raw siya. Sa tingin mo ba, ginayuma ko nga ang kapatid mo? Walang dahilan para gayumain ko ang kakambal mo, Mia. Siya tong kusang lumapit sa akin. Ibinandera ang sarili sa akin. Si Kaya ang tipo ng babaeng parang karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain. Naiyak na lang ako sa mga masasamang bagay na sinabi nito tungkol sa kakambal ko. Hindi ganoon ang pagkakakilala ko sa kakambal ko. Sino ba si Ian sa akala niya para masabi yun? Gayong hindi naman sila lubusang magkakilala. Magiging maayos naman sanang lahat kung may isang salita lang si Kaya. Una pa lang, sinabi ko na sa kanya ang pinakakailangan ko sa kanya ay ang mabigyan niya ako ng mga anak. Pero ang lintik mong kakambal, ayaw nang magpagalaw nung naikasal na kami. Ayaw nang magpabuntis. At ang sabi, hindi pa raw siya handa. Kaya nagalit ako, Mia. Ginalit ako ng kakambal mo. Kailangan kong magparami ng mga supling. Kailangan kong magpalaganap ng lahi ko. Ang lahi ng mga aswang. Hindi ko inaasahan ang mga sumusunod na revelasyon noon ni Ian. Isa itong aswang. Kung ganun, hindi lang pala mambabarang ang alam nitong gawin. At ngayon wala nang pakinabang sa akin ang kakambal mo. Ikaw na ang magiging daan para maisakatuparan ko ang mga plano ko. Tumingkayad si Ian sa harap ko at hinawakan ako sa baba. At mariin niyang diniinan iyon. Dito ka muna sa basement. Sa susunod na kabilugan ng buwan, saka natin susubuking bumuo ng mga supling na magpapalaganap ng lahi ng mga aswang. Gusto kong magkaroon ng maraming gabunan na mambabarang mula sa saling lahi ko. Nag-iisa na lang ako. Hindi ako makakapayag na maglaho ang lahi ko.
Huwag ka maingay. Malakas ang pakiramdam at pandinig ng aswang na yon. Baka marinig niya tayo. Pinaba ni Aling Ditas ang tray na naglalaman ng pagkain. Pagkatapos ay kinuha nito ang kutsilyo mula roon at kinalagan ako sa pagkakatali. Naiyak ako sa sakit ng dahan-dahan niyang alisin ang duct tape na nakatapal sa bibig ko. Ayos ka lang ba? May ginawa ba sa'yo ang aswang na yon? Napakawalang iyan ang hayop na yun, Aling Ditas. Inawan nga niya ng hindi maganda si Kaya. Kung ano-ano pang masamang bagay ang sinabi niya tungkol sa kakambal ko. Anong sinabi niya? Gusto niyang gamitin si Kaya sa paghasik ng kasamaan, Aling Ditas. At ngayong hindi niya na mapakinabangan ng kakambal ko, ako naman ang pinagtatangka niyang buntisin. Kailangan mong tumakas. Kailangan mong unahan si Ian na mabalikan ng pamilya mo sa probinsya niyo. Baka mamaya patayin niya sila. Kagaya ng lagi niyang ginagawa sa pamilya ng ibang mga babaeng inasawa at biniktima niya. Diyos ko, Aling Ditas, sigurado po ba kayo riyan sa mga sinasabi niyo? Oo, Mia. Matagal ko nang alam ang masasamang ginagawa ng aswang na Ian na yon. Pero sa tuwing na wala naman ako magawa, kundi ang sumunod sa gusto niya. Dahil nga kailangan ko ng pera. Kailangan kong buhayin ang pamilyang iniwan ko sa probinsya. Niyakap ko si Aling Ditas at noon ito nagsimulang umiyak. Nadama ko ang pagsisisi niya sa nagawa. Hintayin mo ako rito. Titingnan ko lang kung nakaalis ng aswang. Itatakas kita. Pero paano na kayo? Mawawalan ka ng trabaho sa gagawin mong pagtulong sa akin. Wala na akong pakialam. Hindi na kaya ng konsensya ko. Ipinagkanulo ko na si Kaya sa aswang na yon. Hindi ko na kaya kung pati ikaw ipababayaan ko. Kaya sana, mapatawad pa ninyo ako magkapatid sa nagawa kong kasalanan sa inyo. Sapat ang kabayaran ng pagtulong niyo para makalaya ako. Mag-iingat kayo, Aling Ditas. Sa inyo po nakasalalay ang kaligtasan ng buhay ko. Salamat, Mia. Kahit kailan, napakabuti ng puso mo. Lumabas si Aling Ditas. Kinabahan ako dahil may kalahating oras din bago siya nakabalik sa basement. Yun pala ay kinuha nito ang mahalagang gamit nito. Nagdesisyon na si Aling Ditas na aalis na rin siya sa malaimpyernong mansyon na iyon. Lola! Kaya! Nariyan na ang apo mo, Helen. Mang Matias, ano pong ginagawa niyo rito? Itong lola mo kasi napasugod doon sa akin. Nawawala raw ang kakambal mo. Ano po? Lola, kailan pa? Ay, noong araw na umalis ka papuntang Maynila, nawala rin si Kaya. Bakit hindi niyo ipinaalam sa akin kaagad? Paano akala namin na andito lang siya sa paligid? Pero nung tinawas ko na, wala na. Wala na? Hindi ko po kayo maintindihan. Ano ang natuklasan mo sa mansyon? Aswang si Ian. May lahing mambabarang. Sinasaktan niya si Kaya dahil ayaw niyang magpaanak. Kaya siya nagpunta rito. Mukhang nalil lang tayo pare-pareho ng aswang na yon. Bakit po? Wala naman talagang umuwing Kaya rito. Ano? Labis ako naguguluhan sa tinakbo ng usapan naming yon. Pinasok ko ang kwarto at doon ay inabutan ko ang maliit na anito sa kama na laging yakap-yakap ni Kaya noon. Maya-maya pa ay sinundan na ako doon ni Mang Matias. Ayaw ko sanang sabihin to dahil hindi pa naman natin natatagpuan ang kapatid mo. Pero base sa sagot na ibinigay sa akin ang mga ginawa kong pagtatawas, patay na ang kapatid mo sa sandaling ito, Mia. Hindi totoo yan, Mang Matias. Sabihin niyo sa akin na hindi totoo ang tawas. Sa palagay ko, kagagawa ng aswang na asawa ni Kaya ang lahat ng ito. Siya ang nagpunta rito. Hindi ang kakambal mo. Dinala niya sa inyo ang anitong yan. At pinasailalim kayo sa orasyon niya. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Na may puwersang umaharang sa akin noon? Ang pagpunta ko sa mansyon, tsak nakasali yun sa plano niya. Dahil kung wala na si Kaya, kailangan niya ng bagong babae magdadala ng mga supling niyang aswang.
At kumagat ka sa pati mo, Mia. Papatayin ko siya! Putang unos dili ka, Apo! Hindi ka dapat gumawa ng bagay na ikapapahamak mo, lalo kung aswang ang iya na yun. Anong magiging laban mo natin sa isang kagaya niya? May paraan, Helen. Kahit na kailan, hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Ang kailangan lang ay tibay ng loob. Ang tanong ay kung handa ka na ba, Mia? Mia, Apo, handa ka ba, ha? Kaya mo ba talagang harapin ang aswang na yun? Determinado akong tumango bilang tugon sa tanong na iyon ni Lola Helen. Puno ng galit ang dibdib ko ng sandaling iyon at ang matinding pagnanasa kong maipaghiganti ang kakambal ko ang nagbigay ng lakas sa akin. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakakamit ang ustisya para kay Kaya. Walang karapatan si Ian na kunin ang buhay niya o ng kung sino man. Tama ka riyan, Mia. Higit sa lahat, kailangan mo wakasan ang kasamaan ng hayop na aswang na yon. Ituro niyo po sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman para mapatay ang aswang na mambabarang ngayon. Alam mo ba kung anong uri ng aswang ang kalaban natin, Mia? Isa raw po siyang gabunan. Yun ang nabanggit niya sa akin. Kailangan mo magdubli ingat kung ganon. Hindi birong kalaban ang ganyang uri ng aswang. Kung ganon, kailangan nating planuhin ng mabuti ang lahat ng hakbang na gagawin natin. Handa akong tulungan kayo. Tutulungan ko kayo sa abot ng makakaya ko. Pero hindi ko na kaya pang sumama sa Maynila. Dito na lang po kayo. Samahan niyo si Lola Helen. Nang sa ganon naman, hindi siya maiwang mag-isa dito. Sige. Uwi muna ako sa bahay at kukunin ko ang lahat na kakailanganin nyo sa pakikipaglaban sa aswang na yon. Mia, utang na loob. Babalik ka. Uuwi kang buhay. Kung totoong wala na nga sa atin si Kaya, hindi ko nakakayanin kung pati ikaw ay mawawala rin. Hindi ko po pababayaan si Mia, Aling Helen. Alam kong malaki ang naging parte ko sa sinapit ni Kaya. Kaya maski ang buhay ko, handa akong isugal para sa kaligtasan ni Mia. Aling Ditas, ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ayoko nang maririnig ka ulit na ganyan ang sinasabi. Kung may dapat pang magbayad dito, si Ian yun. Dahil siyang dahilan ng lahat ng ito. Tama si Mia, Ditas. Mahalaga rin ang kaligtasan mo. Ilang sandali rin ang lumipas bago nakabalik si Mang Matias sa bahay namin. Dala niya ang isang bag na naglalaman ng isang katutak na asin, bawang, holy water at isang kutsilyong gawa sa tanso na personal niyang inabot sa akin. Kahit gaano karaming asin o bawang o holy water ang isaboy mo sa gabunan na yon, hindi ganong kalaking pinsala ang maidudulot sa aswang ng mga yon. Kaya kailangan mong masiguro na maitatarak mo ito sa puso ng gabunan. Mia, yan ang mahigpit kong paalala sa iyo. Naiintindihan ko po, Mang Matias. At huwag mong kalilibutang magdasal. Hindi ako titigil sa pagdadasal para sa iyo, Apo. Maraming salamat po, Mang Matias. Lola, ipagdasal niyo rin na sana makita man lang namin ang katawan ni Kaya. Hindi ako matatahimik kung hindi natin siya mabibigyan ng maayos na libing. Oo nga, Apo. Tama ka dyan. Napakasakit ang magluksa kung wala ka namang bangkay na pinagluluksaan. Tayo na, Mia. Tiyak akong hinahanap na tayo ni Ian. Baka nga papunta na siya rito sa mga sandaling ito. Tara na po. Walang bakas ng timon yung aswang na yon sa kabuuan ng mansyon, Mia. Nagtingin na rin ako sa basement, pero wala rin siya ron. Hindi kaya nagpunta siya sa probinsya para saktan ng mga pamilya natin? Huwag naman sana ganon. Baka si Ian na yun. Iniabot ko kay Aling Ditas ang bag na naglalaman ng mga gagamitin namin. Maliban sa kutsilyong tanso na itinago ko na sa holster
na nakatali sa hita ko. Kakailanganin ko yun kapag malapit na ako kay Ian. Mag-iingat ka. Kayo rin po, Aling Ditas. Paano ka nakalabas ng basement? At nasaan ang lintik na Didas na yon? Nasisiguro Pasensya kong... ka na, Ian. Ako nagpumilit kay Aling Ditas na pakawalan ako. Ayaw niya namang gawin yun pero Alam mo ba kung anong kapalit ng pagtakas mo? uminahon ka muna at makinig sa sasabihin ko. Pwede ba yun? Nakita kong tumaas ang isang kilay ni Ian. Mukhang naintriga ito sa kung ano man ang sasabihin ko. Sige, magpaliwanag ka. Ano yon? Aaminin ko nung una. Natakot at nagalit ako. Kaya ako tumakas. At bakit ka bumalik? Ang plano ay utuin si Ian. Papaniwalain itong pumapahayag na ako sa gusto niya. Dahil alam kong may kailangan ka sa akin. At ganun din ako sa'yo. Naisip kong, bakit hindi na lang tayo magkasundo at ibigay ang kailangan ng isa't isa? Mas patas yun, hindi ba? Ano naman ang kailangan mo sa akin? Si Kaya. Hindi ba't sinabi ko na sa'yong wala ng kapatid mo? Kung talagang wala nang ang kakambal kong si Kaya, kung patay na siya, gusto kong makuha ang katawan niya. Karapatan naming mailibing siya ng maayos dahil kami ang tunay niyang pamilya. Ano naman ang magiging kapalit ng pagbabalik ko ng bangkay ng kakambal mo? Ako, Ikaw! kung ibabalik mo sa akin ang katawan ni Kaya, pumapayag na ako maging tagapagdala ng mga supling na pinapangarap mo, Ian. Yun naman talagang gusto mo mula umpisa, hindi ba? Paano naman ako makasisiguro na hindi ka kagaya ng kakambal mong sa umpisa? Ipapangalanda ka ng sarili para lang tanggihan ako sa uli. Hindi gaya ni Kaya na pera lang at karangyaan ang hinabol ko sa'yo. Mas makabuluhan naman ang pakay ko. Kung gusto mo nga kahit ikulong mo pa ako sa basement. Hindi na kailangan. Naniniwala na ako. Pero may isa akong kondisyon. Ano yan? Sisimulan na natin ngayon din. Pero hindi bang sabi mo, sa susunod bang kabilugan ng buwan? Bigla akong sinugod ni Ian at hinawakan ng mariin sa leeg. Ipinako niya ako sa pader gamit lang ang isang kamay. Napakalakas niya at hindi ko magawang pumalag. Nakahawak lang ang mga kamay ko noon sa kamay niya na nasa leeg ko. Pilit kong inaalis yon sa kabila ng labis na panghihina. Hindi ako makahinga! Akala mo ba? Ganun mo na lang ako mauuto? Naaamoy ko ang takot sa'yo. Naaamoy ko si Ditas mula sa pinagtataguan niya. Alam kong inuuto niyo lang ako! Sumulpot si Aling Ditas sa likuran ni Ian at sinabuyan ito ng magkahalong asin at pinulbos na bawang. Nalapnos noon ang mga bahagi ng katawan nitong tinamaan. Nabitawan ako ni Ian at bigla itong pumalag kay Aling Ditas. Huwag kang makalapit-lapit sa akin, demonyo ka! Hanggang dyan ka na lang! Talaga lang ha? Anong ipinagmamalaki mo sa akin? Ang asin at bawang mo? Hetong sa'yo! Ilabas ni Aling Ditas ang spray bottle na may lamang holy water at paulit-ulit na pinisilitan iyon sa mukha ni Ian. Tinakpan nito ang mukha nito gamit ang braso at nagsisigaw. Wala kang utang na loob, Ditas! Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo at sa pamilya mo, eto pang igaganti mo sa akin! Kung inaakala mong pagtulong ang ginawa mo sa akin at sa pamilya ko, nagkakamali ka! Isa lang ang tawag doon at yun ay panunuhol! Binunot ko ang kutsilyong tanso at nagtatakbo palapit kay Ian. Sinakyan ko siya sa likod. Nagwala ito. Nagpaikot-ikot at pilit akong iwinasiwas. Subalit hinigpitan ko ang kapit ng aking mga binti at braso sa kanya. Pagkatapos ay saka ko siya pinagsasaksak sa dibdib. Habang ginagawa ko yun,
Naroon si Aling Ditas na panay naman ng saboy ng asin at dinurog na bawang kay Ian. Hindi na nito malaman kung ano ang gagawin at kung saan iiwas. Mia! Ang bili ni Mang Matyas! Itarak mo sa puso niya ang kutsilyong tanso! Ngayon na! Pumapalag pa rin ng sandaling iyon, pero dahil sugatan na ang dibdib nito, nahirapan itong manlaban at sa huli ay wala na ring nagawa kundi ang mapaluhod na lang. Nasaan ang katawan ng kapatid ko? At sa tingin mo talaga, sasabihin ko sa iyo kung nasan yun? Pagkatapos itong ginawa mo sa akin! Sabihin mo na! At nang kahit paano, hindi ko patagalin ang paghihirap mo! Masyado kang matapang para sa isang babae! Huwag mong sayangin ang lakas mo sa kung ano-anong satsat! Sagutin mo ako! Nasaan ang bangkay ni Kaya? Nasa basement. Mamamatay ka na! Umalis ako sa pagkakasakay sa likod ni Ian. Mahigpit ang pagkakahawak namin ni Aling Dita sa kamay ng isa't isa habang pinapanood na dahang-dahang mawalan ng hininga si Ian. Nagtagumpay kami. Halika na sa basement. Kailangan natin makuha ang katawan ng kapatid mo. At pagkatapos, susunugin natin tong mansyon. Mas mabuti nang sa ganung paraan. Isipin ng mga taong namatay si Ian. Bumaba kami ni Aling Dita sa basement. Doon natagpuan namin ang sekretong malaking freezer ni Ian, kung saan ito tinatago ang mga lamang loob. Kasama ng mga iyon ay bangkay ng kakambal kong si Kaya. Hindi napigil ng aking sariling mapahugulgol na makita kong parang tuyong-tuyo sa kahoy sa kapayatan at nangingitim dahil sa mga naglalakihang pasa sa katawan ng kapatid ko. Hindi ko mapapatawad ang hayop na iyan na yun sa ginawa niya sa kapatid ko. Kahit patay na siya. Tunay na walang kapatawaran ang ganong uri ng kasamaan, Mia. Maraming buhay ang nasira dahil sa kanya. Kapatid ko, hindi man lang kita nagawang iligtas sa demonyong iyan na yun. Kailangan na nating mailabas ang bangkay ni Kaya para masunog ko na tong mansyon at nang makaalis na tayo dito. Pero paano? May inupahan na ako makakatulong natin magdala ng bangkay sa punerarya. Nakausap ko na rin sila na kailangang mapanatiling lihim ang lahat. Happy birthday sa ating dalawa, Sisi. Mas masaya sana mag-celebrate sa araw na ito kung nandito ka kasama namin. Hindi namin alam kung paano mag-move on sa pagkawala mo. Mahirap. Pero kailangan namin yung tanggapin. Apo, hindi ko man lang nagawang magpasalamat sa naging sakripisyo mo. At buhay mo pang naging kapalit noon. Patawarin mo sana ako. Aling Helen! Mia! Nakahain na! Kayo na lang maglolang hinihintay ng mga bisita. Oo, susunod na kami. Hinaplos ko ang litrato ni Kaya sa may altar. Saka ako tuluyang sumunod kay Lola para makihalubilo sa mga bisita. Matapos namin maiuwi sa probinsya ang labi ni Kaya, binigyan namin siya ng maayos na libing. Natupok ng apoy ang mansyon at kasama na noon na abo ang katawan ni Ian. Natapos na ang lahat ng hindi nalalaman na nakararami ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Ian. Subalit hindi na yun mahalaga pa. Tapos na ang lahat. Tapos na ang kasamaan niya. Dahil patay na si Ian at wala naman itong naiwang kahit na sinong kapamilya. At wala na rin naman ang kakambal ko. Ako ang nagmana ng mga naiwang ari-arian niya. Pero kung iniisip niyong nagpapakaligaya ako sa salaping iyon, nagkakamali kayo. Hinahanap ko ang iba pang biktima ni Ian. At binabahigian ko sila noon para makapagsimulang muli sa buhay. Ginawa ko yon ng tahimik dahil ayoko ring masangkot o makarinig ng kung ano pang may kaugnayan sa aswang na iyon. Isa na lang ang dalangin at iyon ang
makatagpo kami ng kapanatagan ng damdamin sa kabila ng lahat ng nangyaring ito. Hanggang dito na lang, DJ Rosana. Gumagalang, Mia. Aswang Radio. Grabe mga kaaswang radio. Medyo may kabigatan sa dibdib yung kwento ng ating letter sender ngayon na si Mia. At kagaya ng kwentong napakinggan nyo rito sa aming channel, talagang palagi tayong busog sa katatakutan at mga aral sa buhay. Sa kwentong ito nakita natin kung ano yung nagagawa ng pagkagahaman sa buhay ng tao. Kagaya na lang ng daang tinahak ni Kaya at Ditas. Pero sa tingin ko naman kung nagkataon na hindi sila ganun kagipit, maaaring hindi nila nagawang kumapit sa patalim katulad na nangyari sa kwento. Ay, grabe. Hangad ko na sana bukod sa enjoyment na naibibigay namin sa inyo rito sa Aswang Radio, ay marami kayong napupulot na aral sa mga kwento na pinapadala ng ating mga letter sender. O siya, paano? Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod ulit nating takutan, ito ang inyong DJ Rosana nagpapaalam at muli nakikinig ka sa Aswang Radio. Aswang Radio.